para susundan nila yon. Kapag wala doon sa nakalista na mga kailangan nilang gawin, kapag wala doon, doon na sila nagtatanong. Sa USEC namin, tapos yung USEC namin magtatanong din sa akin kung ano ba ang gagawin. Tulad ng example, noong isang araw or kahapon ba yon, kung saan lumabas yung mga bus na tumulong sa mga na stranded sa mga ruta nila. Yun kasi ang allowed lang sa buses namin is may oras lang na allowed na lumabas sila. And ito yung peak hours kasi augmentation laang yung tulong na binibigay natin, no? Nag-augment tayo sa peak hours ng mga taong nagpabiyahe. Kahapon, sobrang dami, no? Mga humihingi ng tulong ng mga stranded. Nagpaalam sila sa akin kung pwede ilabas yung mga bus. And then sabi ko sa kanila, pwede ilabas yung mga bus dahil emergency na yan. At hindi na natin kailangan magpaalam pa na lalabas yung bus natin, labas doon sa peak hours na allowed na mag-fly yung buses. So, ganun yung in-institutionalize namin, tapos merong standard operation procedures. Kung wala doon, nagtatanong sila at nagbibigay ng commander, sagot sa Comment lang po ma'am sa mga comment ng netizens na mabuti pa daw po yung OVP as nararamdaman nila sa mga kanyang disasters. Yung pong EDCA sites na sinasabi nilang yun ang isa sa mga purpose, di raw nila nararamdaman. Unang-una, kailangan siguro natin tanongin, no, kung totoo ba talaga na yung mga EDCA sites ay gagamitin for disaster preparedness and disaster response o sinabi lang yun para lang may masabi patungkol sa EDCA sites. Just to piggyback real quick, baby, kasi sinabi ni DND Secretary Gibo Chodoro that we should ask the US to use these EDCA sites para po ma-facilitate yung relief operations. What's your reaction to this particular statement? EDCA kasi, it means Enhanced Defense Cooperations and Agreements. Nandun yan siya sa, doon tayo sa word na defense, you know? Ano ba ang ibig sabihin ng defense, no? Di ba mutual defense? Like defense sa Pilipinas at defense sa kung sino man yung ally natin. Di ba? Kasi mutual. Di ba? So, kung magkaroon ng agreement, iba pa ang agreement sa ilalim, sa loob ng EDCA agreement about disaster preparedness and disaster response, pwede yun. Kasi defense is not just yung defense na kapag merong invasion or merong war, pwede ding relief operations in times of emergency. Thank you, Dito. Well, since nakita po na parang epektibo yung disaster response ng OVP, will you ask for a higher budget for this year? Or disaster preparedness? Kasi sabi ko sa mga kasamahan namin sa Office of the Vice President, kung ano yung binigay sa atin last year, dagdagan niyo lang ng sa inflation o pagmahal ng procurement at goods and services ng tulad nung dati kung saan optimal yung operations ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Kasi alam naman namin na hindi siya ibibigay. So parang ayaw mo na pupunta yung mga officials ng Office of the Vice President, punta sila sa House of Representatives, tapos sasabihin sa kanila na hindi namin yan ibibigay sa'yo. Ayaw kong napapahiya yung mga kasama ko, ayaw kong napapahiya yung institution. Now, VP has an appointment at 4:10, no? So, unless last question, tapos yung mga first-timers, pagbigyan natin sa pictures. Pwede pa ba, Miski, konting panahon lang? Opo. Excited po sa mga patuloy po ng mga supporters ni Tatay Digong na nagtipon-tipon buong mundo.
bring him home. Tapos sa mga kababayan natin Pilipino na sa lanta po ng pahangin. Yes, unahin ko na muna yung mga kababayan natin. Mga kababayan namin, ang Office of the Vice President, ay Makaya, ang Disaster Operations Center. Ay gagawin namin para sa disaster response. Dalawa po yung nandyan sa loob ng center namin. Unang-una is yung mga kalusugan trucks namin, nagdadala sila ng hot meals sa mga responders. Pangalawa, meron kami relief. No? Relief, food and non-food. Yung relief na pwede maibigay ng Office of the Vice President. Kailangan natin laging handa tayo sa mga ganito dahil alam natin na taon-taon pabalik-balik yung bagyo. Hindi naman titigil ang pagdating ng bagyo sa ating bansa. At dala ng bagyo lagi ay unang-una pagbaha at mga landslide sila or danger zone area sila sa landslide ay dapat maganda sila pagdating ng bagyo or tagpunan. At ano yung isa, sir? Yung patuloy na pagtitipon ng mga supporter ng tatay ko. Okay. Sa aming mga kababayan sa buong mundo at sa Pilipinas na patuloy ang pananawagan na iuwi at ipalaya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagpapasalamat kami. Alam ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron tayong mga ginagawang rallies, pagtitipon at pananawagan. At nasabi nga niya sa akin kahapon na sana ay bigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na personal ang kanyang pagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagpapakita ng suporta at pagmamahal.